Anyway, sabi natin, kung mayroong pinagtagpo pero hindi tinadhana, ikaw at ako, nang makilala mo ang Panginoong Jesucristo, na ikaw ay maging Kristiyano, ikaw ay ipinadhana na ano? Makipagdigma. Makipaglaban. Ito yung tinatawag na spiritual warfare. Sa akin nabasa, mayroong 3 level ng spiritual warfare. Bago ko yung bigyan ng puntos. Sa Matthew chapter 4, pagkatapos na si Jesus ay mabautismuhan, lalabas ako kasi hindi ako magbabasa ng verse. Nang si Jesus ay mabautismuhan, bumaba ang Espiritu Santo sa kanya after siya mabaptize ni John the Baptist. Saan siya dinala ng Espiritu? Sabi ng Biblia, dinala siya sa ilalim. Sa English, wilderness. Ang wilderness ay, ang ibig sabihin, lugar na mapanganib, lugar na nakamamatay. Ano ang wilderness? Lugar na mapanganib, lugar na nakamamatay. Pangalawang kahulugan ng wilderness ay teritoryo ni Satanas. Ano yun? Teritoryo ni Satanas. Kaya nang si Jesus ay nasa ilalim, sino ang nagdala sa kanya? Sino ba ang nagdala? Ang Espiritu Santo. Sinadya na siya'y dalhin doon. Minsan kapag may mga nagaganap sa buhay mo na hindi mo gusto, minsan dinadala ka dyan ng Diyos sa sitwasyon yan. Hindi para talunin ka, kundi i-testing ka. Magkaiba kasi yung trials at saka testing. Ang trials, pagsubok. Ang testing, pagsusulit. Ang guro, pagkatapos magturo, para malaman niya ang kanyang mga estudyante may natutunan, ano ang kanyang bibigay? Pagsusulit. Tayo mga mananampalataya, sa tagal na natin ito, hindi ka sinusubok, ikaw ay nasa pagsusulit para tingnan kung gaano na karami ang natutunan mo kayo. So dinala siya ng Espiritu Santo doon. Anong sabi? Siya ay pinukso ng Diablo. Saan siya pinukso ng Diablo? Sa wilderness. Teritoryo ni Satanas. Sa maikling kwento, sino ang nanalo? Si Jesus o ang Diablo? Si Jesus. Sa mga atleta, mayroon pong tinatawag na advantage at saka disadvantage. Pag halimbawa kayo, taga dito, Santo Cristo o Christ the King, mayroon kayong team ng basketball, dadayo kayo sa may babayan, sa kanilang court. Yung mga taga doon, ang tawag agad sa kanila, mga llamado, advantage sila. Bakit? Teritoryo nila yun eh, lugar nila yun eh. Alam na nila yung sukat ng tira, yung kanilang laro, gamay na nila yun eh. Pag tayo ang dadayo doon, ang tawag sa iyo, underdog o dehado, disadvantage tayo. Kasi pagdating natin doon, mangangapa pa tayo. Aaralin pa natin yung lugar. Susukatin pa natin yung ating mga tira. Dehado. Si Jesus, nang dalhin ng Espiritu Santo sa ilang, dehado, llamado. Ano si Jesus? Dehado o llamado? Dehado. Teritoryo ni Satanas. Di ba? Minsan, kung sino yung mga dehado, nahihirapang manalo. Ngayon, ang tanong, yung bahay natin, kaninong teritoryo? Kaninong teritoryo? Sa atin. Yung simbahan, kaninong teritoryo? Sa atin. Yung mga prayer meeting sa chapel, sa bahay, sa basketball court, sa mga gym, kaninong teritoryo? Sa atin. Pero madalas, kung saan yung mga teritoryo natin, doon tayo tinatalo ng diablo. Totoo hindi. Dapat na panalo tayo. Lugar natin yun eh. Teritoryo natin yun. Si
Si Jesus dumayo, pero siya ang panalo. Ngayon, ang tanong, ang logic doon, bakit po siya pumunta at pumayag na dalhin sa ilang? Kasi alam nyo, kung hindi sasama si Jesus sa ilang, kung hindi niya tatalunin ang demonyo at si Satanas doon sa teritoryo niya, kapag nagsimula siya ng ministeryo, maraming manggugulo at manggagambala sa kanya. Kaya kailangan talunin niya muna ang kalaban na matindi doon sa teritoryo niya para pag nagsimula na siya ng ministry, wala nang manggugulo. Ganun yun, kaya doon niya muna tinalo ang kalaban. Kaya nga, pag dumarating na si Jesus, anong sabi ng mga demonyo? Ikaw ang banal ng Diyos! Kilala ka namin! O bakit? Tinalo na kasi sila. Kaya nga minsan may mga time pa, sabi ng mga demonyo, pwede ba mabayagan na lang tayo lumipat sa mga baboy? O di naglipatan. Yung mga baboy hindi matanggap ng demonyo, nagpakamatay. Bakit kaya yung mga tao tanggap ng tanggap sa demonyo? Yung baboy ayaw matanggap ng demonyo.